ito yung prepositioning at saka positioning ng mga seeds at saka mga support inputs natin. Alam mo, ang naka-budget natin, ang suporta natin halimbawa sa hybrid seeds, is covers 2 million hectares. At makapansin mo, medyo nagkakaroon ngayon ng reassessment dito dahil 2 million hectares dapat yung ating mabibigyan ng suporta sa hybrid seed. At supposedly, kung ito lamang ay magbibigay ng yield na inaasahan natin, dapat ito kasi 8 to 10 tons ang projection sa ang genetic potential ng hybrid seeds. Dapat ito magbibigay sa atin ng 15 million metric tons kaagad. And of course, the other side of this, meron pa tayong RCEP na nanggagaling naman doon sa pondo na kinukuha natin sa mga tripa. May malaki din seed support doon. Pero yun, doon tayo sa level na yun na nakahanda yun, naka-preposition yun para kasi nag-uumpisa na ngayon ang mga magsasaka natin sa paglaland preparation, lalong-lalo na yung mga lugar na hindi masyado may tubig. Ngayon, may tubig na. So, doon ngayon nakatutok ang Department of Agriculture. At all I can say is we're working so hard to make our systems work. Kasi doon pa lang, kung tama ang paggamit ng ating seed, 2 million hectares dapat ang susuportahan natin. Alam mo, 16 million tons na kaagad dapat yun. Diba? So dapat tataas. Ang kailangan nating tingnan is whether or not these seeds are really being utilized properly. Kasama ba ng technology yan? Kasi baka mamaya, inilalabas lang natin yung seed. Pero kulang naman tayo ng mga technical support. Kailangan nating tingnan ito. Marami ang sabi nga nadidinig ko kanina yung discussion with Danny Pauso. Sabi niya, masyado tayong nakatutok ang budget natin sa rice. Totoo yun, kasi kung titingnan mo, more than 50% of our budget is in rice. Pero ngayon, itong bagong program natin, hindi na doon basta nakatutok sa production ng rice. Mas malaki kasi yung loss natin sa post-harvest. At siguro mamaya, pagka nag-usap tayo with Secretary Piñol, makakapag-usapan din natin yan. Nandiyan yung problema. Ito yung mga low-lying fruit. It's not the production itself. It is what you do after production. That matters most. Kasi kaya halimbawa, yung nabubulok natin na palay, yung hindi na mababang recovery ng ating mga rice mill, yung ang ating mga palay ay nababasa, hindi natin natutuloy ng maayos, nawawala ng value. That is where the investment should go as well, no? And doon yan tinututukan natin ngayon, yung post-harvest support, at saka siyempre, yung marketing. Kasi pagkatapos noon, yung farmer natin ang gagawin. Di ba? Kaya naman, isang bahagi nito, yung pagtataas natin ng presyo ng NFA, at pagdadagdag natin ng presyo sa NFA para ng pondo sa NFA para mas makapamili siya of course sa mga farmer. At ang pinakamahalagang element nito na sana matulungan tayo may balik natin yung ilang powers ng NFA na kagaya pag-intervene sa market, pag-trade. Wala yan under the rice clarification law, and that is a legislative agenda that we're trying to push under the Marcos Jr. All right. Okay. Last point, Yusek Asis Perez, sir. Last point, tinanong ko ho ito sa gatas ng baka at kalabaw. Tatanong ko rin ho this time sa atin nung panahon ni GMA yung 2.3 million metric tons nung panahon na yon ay na import ay parang malaking issue na ho sa amin ho noon. Dito ho ba sa Marcos administration, yung bang 4.5 or 4.3 million metric tons na imported, may plan ho tayong mas mababawasan ito sa susunod na 3 taon? Yusek? Actually, yan di ba, di naman natin po pwede itanggi na umabot na tayo doon sa sinasabi nga natin na tayo na yung top notcher pagdating sa imported na bigas. Di ba? Yun naman ang lumalabas at lagi niya sinasabi yan. Pero alalahanin lang natin, Sir Cesar, hindi naman ito overnight nangyari. It is a process. Sabi nga namin, ang investment natin sa agriculture ay napakababa compared sa ibang bansa.
ang ating kailangan investment for agriculture to fully be implemented in a sense na efficient siya at productive siya is to a 3.5 trillion peso investment. So kailangan tayong mag-invest sa agriculture.